Wagi ang Soto clan sa kani-kanilang mga naging karera para sa respective public seats samantalang bigo naman ang mga haloshos, na makalusot sa pamantayan ng mga botante, maging ang kanilang partidong kasambahay ay hindi rin pinalad. Isa sa mga pinakamalalaking tagumpay ay ang pagkakapili muli kay Senator Tito Soto bilang miyembro ng Senado base sa mga lumabas na partial unofficial results kung saan siya ay pumapangwalo sa top 12 na senador na may mahigit na 14 million votes, habang si Pasig City Mayor Vico Soto ay muling nagwagi via landslide with almost 350,000 votes laban kay Sara Diskaya na may halos 29,000 votes lamang. Samantala sa Quezon City naman, ang anak ni Tito Sen na si Gian Soto, ay nanalo din sa pagka-vice mayor via landslide with almost 1 million votes laban sa pinakamalapit na kalaban nito na may halos 27 votes lang. Si Joao Soto naman na tumatakbo muli bilang konsehal ng 2nd District ng Parañaque, ay pasok din sa Magic 8 may halos 93,000 votes. Ang social media strategy, transparency, at consistent public service performance ay ilan sa mga nakita ng publiko na dahilan para muli silang pagkatiwalaan. Samantala, sa Zamboanga del Norte naman, hindi naging matagumpay ang pagtakbo ng mga kandidato ng Haloshos family sa lokal na posisyon, partikular sa Zamboanga del Norte. Kasama rito ang kanilang pagsuporta sa kasambahay party list na hindi rin nakakuha ng sapat na boto upang makaupo sa Kongreso. Ayon sa latest partial unofficial count sa pagkagobernador, pumangalawa lamang si Tape Inc. CFO Bullet Haloshos na may mahigit kumulang 210,000 votes lang laban sa nangungunang si Daryl Oy na may mahigit 350,000 votes. Habang si Celi Carrion naman na may humigit kumulang 56,000 votes lang ay bigo laban sa nangungunang si Pinpin Oy na may mahigit 90,000 votes para sa pagkakongresista ng 1st District ng Lalawigan. Talo din para sa pagkakongresista ng 3rd District si Cesar Haloshos na may mahigit 67,000 votes lang laban sa nangungunang si Ian Amatong na may halos 120,000 votes. Bigo din makapasok sa Kongreso ang kanilang kasambahay party list na nasa ika-79 na pwesto na nakakuha lang ng mahigit 108,000 votes. Marami ang nagsasabing bunga ito ng unti-unting pagtalikod ng publiko sa political dynasties at mga isyu ng katiwalian na kinaharap ng pamilya sa mga nakaraang taon. May mga kababayan naman tayong dabarkads naman na nagsabing ito ay karma, bunga ng kawalan ng respeto ng mga haloshos sa mga original hosts at authors ng titulong Itbulaga na sina Tito Vic and Joey at maging sa mga legit dabarkads na siyang dahilan ng pag-exodus nila sa Tape Inc. na pagmamayari ng mga not-along political family. Ang resulta ng eleksyon ngayong taon ay patunay ng lumalalim na kamalayan ng mga Pilipino pagdating sa pamumuno. Mas pinili ng mga botante ang mga kandidatong may malinis na track record, malinaw na plataporma, at epektibong serbisyo kaysa sa bigating apelyido o kilalang pangalan. Ang tagumpay ng mga Soto at pagkatalo ng Haloshos ay isang malinaw na mensahe mula sa sambayanan, panahon na para sa pagbabago, at ang tunay na kapangyarihan ay nasa kamay ng mga botanteng Pilipino. And if you like this video, please like, comment and share. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay.